Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapwa ko pastor, mga manggagawa, leaders and elders of every churches representing churches who are continuously watching the SCB daily. Alam niyo po, 2 taon na po nakararaan mula po nung tayo ay nag-pandemic. But salamat po sa Panginoon dahil kahit po may pandemic, hindi po natigil po ang pangangaral po ng mga salita ng Panginoon. At patuloy niya tayong ginagamit at ang mga lahat ng pastor connected with SCB Tribe sa panguna po ng ating minamahal na mentor, Pastor Wilbert Gutierrez. Sa po ito, muli tayo makakarinig, makakatanggap na isang pag-aaral mula sa mga salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo muna po'y manalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat o Diyos sapagkat 2 taong nakalipas mula nung aming naranasan ang pandemya, hindi po tumigil po ang pamamahayag ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga lingkod mo na ginagamit. Salamat po sa mga teknolohiya na nagagamit po, Panginoon, para sa pagpapahayag ng iyong mga salita at maging Lord sa aming tagapagturo, sa buhay mo ng aming tagapagturo, Pastor Wilbert Gutierrez. Pagpalaan mo Diyos ang iyong mga lingkod, Panginoon. Pagpalaan mo, Panginoon, ang mensahe nito. Saan may ito makaabot, O Panginoon, ay mapagpala ang mga makakapakinig, O Diyos, at maging dahilan po ito upang sila patuloy po na lumapit, magtiwala, at mag-instrumento po ang mga mensahe nito, Panginoon, sa pagpapatibay ng iyong iglesia sa bawat lugar, Panginoon. Muli, O Diyos, samahan niyo po kami, Panginoon, Lord God, sa pangangaral na ito hanggang sa matapos po, O Diyos, pagpalaan po, Panginoon, ang bawat isa. Ito po ang aking samot panalangin sa mapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, Amen, and Amen. Kamusta po tayong lahat, mga kapwa ko pastor, mga gagawa, mga leaders ng bawat iglesia. At muli, sabi ko nga, hindi natapos po ang patuloy po na pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon. Salamat po sa kanyang kabutihan, salamat po sa kanyang grasya. At salamat din po muli na binigyan po tayo ng pagkakataon upang makapagturo uli ng mga salita ng Panginoon sa pamagitan po ng SCB livestream. Alam niyo ho, madalas po tayo makapakinig patungkol po sa pag-aaral about the importance of prayer, about the meaning of prayer, the purpose of prayer, lessons of prayer. Karaniwan po pag tayo po ay dumadalo ng mga gawain at meron po mga pag-aaral patungkol sa panalangin, hindi po nawawala ang mga bagay na yon. But this afternoon, I want to share with you, sapagkat kailangan po nating maunawaan, mga kapatid, as we understand na ang panalangin po ay pwede maging personal or individual, at pwede po maging corporate prayer. Alam niyo po, ito po ay sa akin lang, sa aking pagkaintindi, the strength and power of a corporate prayer depends on an individual believer who are attending or who are involved in this prayer group or prayer ministry. So kung gaano kahalaga po yung corporate prayer po ng iglesia, mahalaga din po ang bawat personal or individual prayer. Sa pagkakataong ito, gusto kong ibahagi po sa inyo ang isang topic po about avoiding personal prayer killers. So, avoiding personal prayer killers. Bago po simulan ito, mga kapatid, nais ko pong mag-share sa inyo ng isang kwento kung bakit ko po napili pong i-mensahe po sa inyo ang topic po na ito. Okay? So, sabi po sa James chapter 5 verse 16 sa NLT, sabi po rito, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Kung tatagalogin po natin, sabi po dyan, magpahayag kayo na inyong mga kasalanan sa bawat isa at magpanalanginan kayo sa bawat isa upang kayo ay gumaling, sapagkat malaki ang nagagawa ng isang taong, ng panalangin sa taong matuwid. So dito po, makikita po natin, why do we need to confess our sins to each other? Why do we need to pray for one another? Importante po yan upang ang strength ng ating
panalangin ay maabot po sa trono po ng Panginoon at ito po ay magkaroon ng katugunan. Dito po sa aking introduction, sabi po rito, our relationship with God and our prayer life function if we will not allow some blocking factors that hinders and disconnect our prayers to God. Yung ating na po relasyon sa Panginoon at ang ating buhay pananalangin ay patuloy po na ito ay magamit, mag-function kung sabi ko rito, hindi natin papayagan ang mga bagay na nagiging hadlang, na nagiging sagabal ng ating panalangin pwede makaabot sa trono po ng Panginoon. We have unlimited powers, but when we allow junk to come between us and God, we are dead in water. Okay? And no matter how hard or how open we turn the key in prayer, we have no power. Ito po yung nice ko i-share po sa inyo patungkol po sa introduction po na ito. Alam niyo po, naranasan po maging driver, lalo po nung kabinataan ko po noon, may business po kami. Nasa po sa akin isang sakyan na akin dinadrive pag nagdi-deliver po kami ng aming mga silya o balloons. Meron po isang pagkakataon na sa umaga, pag i-start ko po yun ay ayaw umandar. So, sa pag-akala kong ang pwede maging salipo, pwede walang gasolina, pwede pong ganun eh. So, chinek ko po yung oil gauge po namin, gasolina, meron naman. Then, how many times pinilit kong susian para mag-start yung aking sasakyan. Pero, it's no, parang walang nangyayari. Then, nagtataka po, ano kayang depression ito? Ngayon po, meron po akong tsuhin na mekaniko. So, sabi sa kanya, Uncle, bakit ayaw umandar nito? Sabi niya, sige, isipole. Ayaw pa rin. So, ang ginawa po ng uncle ko, binuksan niya po yung hood ng sasakyan at doon niya po nakita yung kable po ng sasakyan na connected sa battery. Connected po yan doon sa engine po ng makina, no? Para pag insert mo ay umandar ka agad. Nakita po ng tsuhin ko na yung dalawang kable po ay merong white object na parang bulan ng sabon na makapal na tumatakip. So, sabi niya, mandali ka. Pinakita sa akin, kaya ayaw mag-start kasi nakita mo itong white object na to. Kahit anong gawin mong start yan, hindi mag-start yan. So, ang gawin natin nung kaya sabi ko sa kanya, okay, ginawa niya, gumawa siya ng yung soda, yung coke lang, binuhos niya po yun doon sa kable. So, nawala yung white stuff na yun at nilinisan niya po yun. Sabi niya, sige, start mo ulit. Pag-start ko, one click, umandar. Bakit ko po ito in-example? In relation po dito sa ating tinadalakay. Ang sabi po rito, our relationship with God and our prayer life function if we will not allow some blocking factors that hinders, okay, and disconnected our prayers to God. Yan po yun. Kung bakit ayaw mag-start ng aking sasakyan, dahil yung kuryente walang pumapasok, dahil po doon sa white stuff, doon po sa kable. So sa ating po mga panalangin mga kapatid, tingnan din po natin, sabi nga po ng Biblia, the Bible says, hindi kayo marunong manalangin. Okay? And the disciples of the Lord asked the Lord Jesus to teach them how to pray. And as we know, the Lord taught them how to pray. Alam niyo, sa subjective experience po natin, kahit sabihin po natin tayo po ay patuloy po na mayroong eagerness, meron po tayong desire to pray, but there are times in our experiences parang alam pala natin hindi makaabot doon po sa nais natin ibabot sa throne ng Panginoon. Alam pong lahat po tayo nakararanas po yan. Even pastors, leaders, elders, believers experience the same. No? So dito makita po natin why is it that sometimes our prayers are powerless? Sometimes we feel that our prayers are parang walang nangyayari. You know why? It's because of 10 reasons why our prayer to God
ay powerless. At meron po ritong 10 reasons po, no? 10 dahilan kung bakit po ang ating mga panalangin ay di nakakaabot. Okay? Tingnan po natin. There are 10 common prayer killers. Okay? 10 common prayer killers. Alam ko po, hindi naman po ito 10 mga kapatid. Lalo tayo mga pastor, no? Alam po natin, we discern things that are not worthy before God. We know na sa ating buhay, may mga karasan tayo na even our prayers ay parang powerless, no? Parang nasa hangin lang. And we know also, there are times na talagang ating panalangin is very powerful. Tama po ba? So, ngayon ho, ipapay ko po sa inyo, I will give you some 10 common prayer killers, no? Pumapatay ng panalangin. And what are these common prayer killers? Ang ating topic po, avoiding personal prayer killers. At ito po, simulan po natin. There are 10 common prayer killers na naging dahilan kung bakit minsan ang ating prayer ay powerless. Okay? Number 1, unconfessed sin. Mga kasalanan hindi po natin ipinapahayag. Mga kasalanang lihim. Mga kasalanang tago. Alam niyo po, it is the most probably common prayer killer. Ito po yung pinaka-common. Na kung saan kung bakit ating mga panalangin ay powerless, hindi nakakaabot po sa kalwalhati ng Panginoon. Minsan, parang nararamdaman natin tayo nanghihina, even in our prayer life, di tayo mapagpatuloy. It's because there are sins in our life that are unconfessed. Okay? Tingnan po natin. In Psalms chapter 66 verse 18, the Bible says, if I regard wickedness in my heart, the Lord will not hear. Okay? Kung titignan po natin, if I regard wickedness in my heart, kung itatago ko ang kasalanan o yung wickedness, ano sa Tagalog wickedness? What's that term of Tagalog term of wickedness? Kasalanan o karumihan. Pag yan po mga bagay yan ay tinago natin sa ating puso at di natin pinahayag, hindi tayo pakinggan ng Panginoon sa ating mga panalangin. In the book Isaiah, sabi po ng Diyos, hindi bingi ang Diyos para hindi tayo marinig. Hindi may ilang kanyang kamay para hindi niya tayo kayang abutin. But it's because of our sins or transgressions that cover His face. So, ang kasalanan po na hindi na ipapahayag, yan po isang malaking dahilan kung bakit marami pong mananampalataya ngayon ng kanilang prayer life ay walang breakthroughs. Na kung saan, nakakaranas po tayo ng panghihina sa espiritu ng buhay, na para bang powerless ang ating mga panalangin. It is because of this verse in the book of Psalm. If I regard wickedness in my heart, the Lord will not hear. Why? Tingnan po natin. When the scriptures talks about regarding wickedness, it's referring to unconfessed sin. Yun po pala. Okay? If the scripture speaks about wickedness, ang kasing kalugan po pala nun ay yung mga kasalanan hindi po natin na ipapahayag. Hindi po natin napagsisisihan. It's either, no? Sabi po rito, no? God is perfect and cannot abide sin in us, of course. Hindi pwedeng manahan po ang kasalanan, no? Lalo pag tayo po ay patuloy po lumalapit, sumusunod po sa Panginoon, hindi pwedeng mapaghari ang kasalanan sa presensya po ng Diyos. The good news is that we can confess sin, okay? God forgives it and it's gone. Ang goods po nito, if you remember 1 John 1:9, nasabi po doon, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid kung tayo kanyang patatawarin at dininisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Ang Diyos po ay nagpapatawad, mga kapatid. At kapag ang Diyos ay nagpapatawad, ano po ang nangyayari? He forgives and forgets. Kaya ba po sa tao, pag ang tao po ay nagkamali sa kanyang kapwa, ano po nangyayari? Maaring pinatawad ka, pero pakunwari,
Bakit pinatawad ka pero may kondisyon, minsan maling motibo. So dito ho, pag ang Diyos po ay nagpatawad sa atin, paniwalaan po natin, nililimot ng Diyos ang ating mga pagkakamali. Pero, kailangan po natin ipahayag ito, mga kapatid. Tulad po ng sinasabi nito, sa susunod po na talata, sa Jeremiah 31, verse 34. For if I will forgive their wickedness, and will remember their sins no more. Kung patatawarin po sila sa kanilang mga kasalanan o kalikuan, hindi ko na muling alalahanin ang kanilang mga kasalanan. Ganyan po ang Panginoon pag nagpatawad po sa ating mga Kristyano, sa kanyang mga anak. Pag pinatawad tayo ng Panginoon, talagang hindi na niya yun alalahanin pa. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Ganyan po tayo nilinis ang Panginoon sa ating mga pagkakasala. Okay? Not only we are forgiven, no? But God chooses, okay? But God chooses to truly forgive our sins of the past. Sa po yan, no? Kahit kaano tayo kasama o nagkasala sa mga nakarang buhay po natin, the moment we confess our sins before Him, God will forgive and He will forget our sins. Sin no more. Hallelujah. Alam niyo po ang tawag po natin yan, it's a grace of God. Praise the Lord. And this point, okay, this point of relationship is restored, okay, and our prayers regain their power. It's because of our confession to our sins, kapatid. Nire-restore po ng Panginoon ang ating relasyon po sa Kanya. At mapapansin din po natin, the moment tayo nag-confess ng ating mga pagkakamali, pagkakasala, alam niyo naman, bumabalik po yung ating sigla, bumabalik po yung ating lakas, bumabalik po yung ating buhay, iliwanag sa ating kaisipan. Pero pag ito ating tinatago at ginugubli, kapatid, alam niyo, hindi tayo makatulog. Minsan tayo po ay, kumbaga, dinadaguan po tayo ng ating konsensya. That is why we need to confess our sins. And this is the first reason why hindi makaabot po ang ating mga panalangin. So we need to avoid this thing, kapatid. Kasi ito po ang unang pumapatay sa ating mga panalangin. One of the prayer killers that we must avoid is unconfessed sin. Our past actions may still have consequences, but the sin itself is forgiven. Ito po, madalas po natin itong marinig sa ating mentor. And I always remember his word regarding sins. Ano? Sabi po ng ating mentor, no? Yes, ang Diyos po ay nagpapatawad sa mga kasalanan. Ngunit tandaan po natin, in every sin that we commit, there is a consequence. You know why? Kasi po, kung walang consequence pong ilalatag ang Panginoon, magiging normal na lang po ang paggawa ng ating kasalanan. Nakita po natin. Kaya lagi may consequence. At isa po, hindi po nagtotolerate ang Diyos sa mga kasalanang nagawa po natin bilang mga anak niya. That is why makikita mo po, kahit sa mga karasan po natin, the moment tayo nagkamali, yes, pinatatawad po tayo the moment we ask forgiveness to God, pero may consequence pong ipapato ang Diyos. God's a righteous God, mga kapatid. The one that I can give an example to you, yung nangyari po kay David. Alam po natin, ano ho, nagkasala po si David. Siya po ay nangayon niya, at siya po'y pumatay. Dahil po kay Propeta Nathan, ano po nangyari? Humingi po siya ng tawad sa Diyos. At sabi ng propeta, pinatawad ka na ni Yahweh. Ngunit, meron pong kaakibat po na consequence po yun. Ano nangyari? Namatay po yung unang anak niya kay Bathsheba. That's a consequence of David's sin that he had committed. Kaya po, ito isang warning din po sa atin, kapatid. Bagaman tayo na sa ilalim ng grasya ng Panginoon, huwag natin abusuhin ang grasya po ng Diyos. Magpapatuloy po tayo, mga kapatid. Oh, number 2, no? Number 2 is lack of faith. Ito po yung pangalawang prayer killers po. Why? There are times that when we pray, parang walang power, walang breakthrough,
at parang bumabarating po sa atin, no? Because of lack of faith. Ang sabi po dito, lack of faith has an incredibly negative impact on our Christian life. Yes, why? Because in the book of Hebrew, the Bible says we cannot please God apart from faith. Kailangan meron po tayong pananampalataya sa ating paglapit, pagsunod, pagkilala, pag-honor po sa Diyos. At pag tayo pinawawala ng pananampalataya, isa po yan sa pumapatay ng ating panalangin. Naging powerless po ang ating panalangin because of our, what? Lack of faith, no? Without faith, prayer has no power. Kita niyo po, Without faith, prayer has no power. Even Jesus was powerless to perform any miracles, no? In Nazareth. Why? Because of the people's lack of faith. Maging ating Panginoon, hindi po siya kinilala sa sariling bayan. Marami po nag-disown sa Kanya. The rest is the following reason. In Mark chapter 6, 1-6. In verse 1, umalis si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Verse 2, pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao nakarinig sa Kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtatanungan sila, saan siya natuto ng lahat ng yan? Biro mo, na mga tao nagtatanong, saan siya kumuha ng karunungan? Okay? Tuloy natin. Anong karunungan itong pinagkaloob sa Kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Verse 3, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Kaya't sila'y nagduda sa Kanya at siya'y hinamag nila. Just imagine, mismong ang Mesiyas, mismong anak ng Diyos ay dumating sa kanilang bayan, and nakita niyo po, he was disowned by his own brothers and sisters, even his relatives, even his what? Mga kanyang mga kababayan. At dahil doon, mga kapatid, hindi po siya nakagawa ng mga maraming himala o mga pagpapagaling ng mga sakit sa kanyang bayan. Dahil sa kanilang pagdududa. Biro mo, anong po sabi nila kay Jesus? Saan siya nang kumuha ng karunungan? Di ba, kilala natin yan Merong familiarity spirit. Anak niyo si Auntie Maria at kilala natin mga kapatid niyan. Kaya sila nagduda sa Kanya at siya'y hinamag po nila, mga kapatid. Then, tingnan natin sa verse 4. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. Lack of faith, kapatid. Yung isa rin po, yan na dahilan, isang mabigat na dahilan kung bakit ang ating panalangin ay hindi tinutugon po ng Panginoon. Of course, alam po natin na hindi lahat ng panalangin ay tinutugon po ng Diyos. Ngunit isa po ito sa dapat natin maintindihan, mga minamahal. Ang pagkakaroon po ng lacking of faith or lack of faith. Naalala ko rin po doon po sa sinabi ng ating mentor, Pastor Wilbert, that yes, ang panalangin po, kaya ko tayo nanalangin, believing that God will answer our prayer. Pero isa po sa binanggit po ni Pastor Wilbert po doon ay, kung panalangin lang po ang ating gagawin, kapatid, hindi po yan tinitinan po ng Panginoon, kundi yung pananampalataya doon sa panalangin natin. Alam niyo po, nung sinabi po ng aming mentor po yan, ng ating mentor, Pastor Wilbert, napaisip po ako, and I agree with him, kasi nga, a lot of people are praying day and night. But there are prayers which are not being answered. The reason why? Lack of faith in their prayers. Importante po na sa bawat natin kahilingan sa Panginoon, dapat meron po tayong pananalig na ito yung mangyayari. Dapat tayo umasa na ito ay ipagkakaroon po ng Panginoon. Kaya po, importante po ang pananampalataya sa ating mga panalangin, mga kapatid. Do not just pray, but have faith in our prayer. Sana po, naintindihan niyo po ang aking mga ipinapay po sa inyo, mga kapatid. Sa verse 5, sabi po niya,
Hindi siya nakagawa ng himala roon, referring to Jesus, maliban sa isang may sakit o sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling din. Verse 6, nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Yan ang problema po sa mga tao sa kanyang kapanahunan. Nakita po na ng Panginoon, naghihimala, nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng mga patay, and yet, nakita niyo po, sila ay nagkaroon ng pagdududa. At nagtakas siya, bakit hindi sila naniwala sa kanya. Tama po sinabi ng scripture kanina, na ang propeta hindi na tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Kaya, mismo sa kanyang bayan, hindi po nagagawa ng mga malaking ng ating Panginoon. Because of what? Lack of faith of those people surrounding him. Punti pa doon sa mga karatig bayan ng kanyang sinilangan, doon po siya nakapagpagaling. Maraming taong gumaling sa pangalan niya. Maraming gumaling sa pangyayari ng ating Panginoon, sa kanyang himala na ginawa. But in his own place, because of the lack of faith of these people, hindi nila nakawit po yung mga panalangin po nila. So kapatid, it reminds us once again that even in our prayers, we must avoid this thing. Una, unconfessed sin. Pangalawa is lack of prayer. Okay? Now, let's go to number 3. Number 3 is the word disobedience. Tagalog po, pagsuway, hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? Tingnan po natin. Ano po sinasabi po rito? In 1 John chapter 3, 21-23. In verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Verse 22, tinatanggap natin ang anumang hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa, natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Verse 23, ito ang Kanyang utos. Sumasampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Okay, tinan po natin may paman. Alright. It says here, if we are to grow in our relationship with God and become strong people of prayer, the answer to that, we must learn to obey. Alam niyo po, meron po akong nabasa ng site po doon. Ano po ibig sabihin ng obedience? Obedience is faith in action. Itong pangatlong tinadalakit po natin is about disobedience, kapatid. Kahit po sa natin tingnan kahit po sa literal o sa physical po tayo mag-usap, sa loob ng bahay, kapag hindi sinusunod ng mga anak ang utos sa mga magulang, ito po yung nagbibigay ng kalungkutan sa puso ng mga magulang. Dahil sila maluguran, masiyahan, ito po yung nagdadala sa kanila misa ng kalumbayan at kalungkutan. Bakit? Ang ibig lang sabihin, hindi sila sinusunod ng kanilang mga anak. Di po ba? How much more po ng ating pinaglilingkuran ay yung Diyos na nilalang ng lahat, kapatid. Dito, napakalaga po ng tinatawag na obedience. Dahil nga po, ang sabi dito, kung gusto po nating lumago sa ating relasyon kay Kristo, kung gusto natin lumalim ang ating relasyon sa Diyos at maging isang strong person, strong people of prayer, we must learn to obey. Marami na po tayong nabasa sa Bible po. May mga sinasabing obedience is better than sacrifice, di po ba? At meron na po tayong narinig about the word obedience. Sabi po doon, delayed obedience is a sin, partial obedience is disobedience. Ganyan po yan Kaya yamang tayo po ay sumunod na po at naglilingkod sa Panginoon. Kapatid, sana po ay magpatuloy po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil wala naman talaga tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa atin. Keeping free from sin is not enough. Neither is faith. Kita po natin, keeping free from sin is not enough. Hindi daw po sapat na hindi ka nagkakasala. Nakita niyo po, kailangan po tayong sumunod sa ating Diyos. Importante po yan, kapatid. If you want to grow
in mature spirit, kung gusto po natin makaranas ng breakthrough, not only in our individual prayer but corporate prayer, in our Christian living, napakalaga po ang tinatawag na obedience. And the very opposite of obedience is disobedience, which one of the prayer killers ng ating mga individual na pananalangin. Okay? So, tingnan po natin. Obedience should be a natural outgrowth of faith in God. Amen. Obedience should be a natural outgrowth of faith in God. Dahil po, meron po tayong pananampalataya sa Diyos, kinikilala po natin ang Panginoon, mahal natin siya. So, kailangan po ng ating pagsunod ay isang law of life na po natin. It's very natural na po na makita po sa mga anak ng Diyos ang pagsunod sa Kanya. Kung tayo minsan ay nagkakamali, again, let us confess our sins, no? Because God is a forgiving God. Pero, tandaan po natin, sabi nga natin mga kapatid, sa ating Panginoon, importante po ang obedience. It says here, obedience is faith in action. Yan po yung binanggit ko po sa inyo kanina. Because faith without action is dead, of course. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ganun din po, ang panalangin hindi kalakip ang pananampalataya ay isang patay na panalangin. At ang kawalan ng pananampalataya at ang hindi natin pagsunod, yan po yung mga bagay na pumapatay sa ating buhay pananalangin. Okay? So, again, tingnan po natin, what is number 1? Unconfessed sin. Pangalawa po, what is pangalawa? Disobedience, tama po. Lack of faith. Pangatlo po ay disobedience. Okay. What is number 4? Prayer killers. Number 4 is lack of transparency with God and with others. Makita niyo po yung word, transparency. Ano po ba ibig sabihin ng transparency? Yung buhay mo ay isang bukas na aklat sa mga kapatiran. Okay? Kailangan lalo po ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Anyway, wala tayong madilim sa Panginoon. Ano? God's an all-knowing God. Alam niya ang ating nakaraan, alam niya ang ating bukas, alam niya ang ating presenting buhay. Bakit po? Siya po ang medika sa atin. So, let us study about this one, no? Lack of transparency. Isa po sa pumapatay ng panalangin ng individual po na anak ng Diyos ay ang kakulangan po ng pagiging transparent. Una sa Panginoon, pangalawa sa ating kapwa mananampalataya. Tingnan po natin. So James 5:16, sabi po rito, therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Sabi po, sa Tagalog po version, kapatid, sabi po doon, magtapatan kayo bawat isa. Magpanalanginan kayo bawat isa upang kayo ay gumaling. Ano kinikreate po ng kulturang ito sa loob ng church? Yung transparency po na tinatawag. Kasi kung ang pagdalo po natin, kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ang ating pananalangin ay meron tayong mga tagong damdamin. Hindi po tayo open sa mga kapatiran. Minsan po yan nagiging stumbling block para tayo lumago sa ating Christian life. Lalo po sa ating buhay pananalangin. Ano ibig ko sabihin? Nalilimitahan po tayo sa maaaring gawin ng Panginoon sa ating buhay. Tandaan po natin, walang lihim na dinahayag. At ang gusto ng Panginoon, maging transparent po tayo. When we confess our sins to one another, which requires us to be absolutely transparent, God is able to heal and cleanse us. Yan po ang dahilan kung tayo ay transparent, kapatid. Ano sabi dito? Ito po ang nagiging dahilan, no? Upang tayo ay malinis po ng Panginoon at tayo mapatawad. Actually, God is able to heal and cleanse us. Walang posible po sa Panginoon eh. Tama po? Pero kung tayo po una ay parang meron mga reservation. Okay?
sa iyong sarili. Parang hindi ka open sa mga kapatiran. Alam mo, may mga kapatid po sa loob ng simbahan na para bang sa matagal na yung pagkasama, parang kinikilala mo pa rin kung sino siya. Ibig sabihin, hindi po siya ganun ka-open sa iyo. Sabi rito, lack of transparency, una sa Diyos at sa iba. Alam niyo, kapatid, one thing I learned, no, na ako pinakakilala sa Panginoon, isa po sa mga sabi ko po, ito yung nagbukas ng buhay ko para ipahayag sa mga kapatid kay Kristo kung sino ako. Of course, kapatid, alam naman po natin kung sino dapat nating sabihan. Di po ba napag-aral natin sa tagal ng panahon na even we need to practice transparency, pero syempre tingnan din po natin. Sabi ng aming mentor, mas lapitan mo yung mas mataas stature sa'yo, yung alam mo mas mataas ang spirituality nila. Kasi, alam niyo, mga kapatid, minsan din, yung danger po ng pagiging transparency, hindi natin alam, iba-iba po ang tao sa simbahan, minsan ay nagkukos po ng sama ng loob, kasi meron ka palang sinabi na nabanggit sa iba, dahil sa iba gusto maging open, kaya lang hindi naging maingat yung pinagsabihan mo, yun po ang naging problema, kapatid. Kaya dito, we must exercise po yung transparency po, that spirit-led po, hindi yung gusto mo lang. Okay? Una po sa Panginoon. Why? Kasi wala ka namang maililim sa Panginoon eh. Wala tayong maililim sa Diyos, kapatid. Maaaring alam ng tao, pero kailanman din natin pwede pagtaguan po ang Diyos. Again, when we confess our sins to one another, which requires us to be absolutely transparent. Ito, nire-require po tayo na maging transparent absolutely. Una sa Panginoon, pangalawa, sa ating kapamanampalataya. Why? Because God is able to heal. Doon lang po tayo i-heal ng Panginoon at tayo kanyang malilinisan. Sana po ay nauunawaan po ang gusto pong ipahayag, mga kapatid. Okay? No experience. We experience a spiritual, physical, and emotional restoration. Pag tayo po ay naging transparent po, naging open po tayo sa Panginoon at sa mga kapatiran, at sabi po rito, nakakaranas po tayo ng spiritual, hindi lang spiritual, pati physical and emotional restoration. Isa po ng purpose po ng being transparent is for us to restore, for us to feel emotional and spiritual strength. Yung isa napapalaya ka. Samantala ng panahon ay tinago mo sa iyong puso ang isang, sabi natin, isang matagal ng problema, matagal ng isang kasalanan. Then, the moment ay lumalapit ka sa Panginoon, nagiging open ka sa Kanya, at God also revealed to us, kung sino siya. Then, God places us in the right place, which the church, alam nyo, ang church po ay pamilya po natin yan sa Panginoon. Kaya masasabi ko, minsan mas matimbang po ang pamilya at kapatid kay Kristo rather than sa kapatid mo sa naman. Okay? So sana po maging transparent po tayo sa mata ng Panginoon at sa mga kapatid kay Kristo. Ano po ang pangilan na po ito? Pang-apat ba? Panlima na? Pang-apat, panlima na? Unconfessed sin. Pangalawa po? Pangalawa ay lack of faith, pangatlo. Disobedience, pang-apat. Lack of transparency. So, pang-lima na po ito. Okay? Okay. Number 5, prayer killers is the word unforgiveness. In Matthew chapter 18, 21 to 22, then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times. Dito nagtatanong si Apostol Pedro patungkol po sa salitang pagpapatawad. Sabi niya, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Okay? Pero ano sagot ng Panginoon doon, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, not 7 times, but 70 times 7. Okay, ano ibig po sabihin nun? Hindi lang isang beses, hindi lang 7 beses, kasi
Madalas po tayo magkamali. Pero ang gusto ng Panginoon, yung kapatawaran po natin ay laging laan sa mga kapatid o taong nagkakasala at humingi naman ng tawad sa atin. Tingnan po natin ito. Forgiveness is not a mathematical counting, nor a choice of words. Ulitin ko po. Forgiveness is not a mathematical counting, nor a choice of words. Hindi daw po ito parang mathematics na nagbibilang po tayo. Di po ba? Pero ano po ang sabi dito? Forgiveness is an attitude of the heart. Hallelujah. Forgiveness is an attitude of the heart. Kung paano po ang giving is an attitude of the heart, it's an issue of the heart. The same thing with the word forgiveness. It is not a mathematical counting nor a choice of words. Kaya po sinabi ng Panginoon, I'm not saying you to forgive your brothers when you sin 7 times, no? But 70 times 7. But again, kapatid, forgiveness is not a mathematical counting. Kasi, paano po yung kapatid mo yan lagi nagkakamali sa'yo? Ang possibility po, pwede po tayong mainis Pwede po tayong mabagot sa kanya. At human nature, di ba? Pag ang tao lagi nagkakamali, naiinis ka na sa kanya. Minsan, iba ang yung pagpapatawad, may kondisyon, ibang motibo. Pero iba po ang pagpapatawad ng Panginoon, kapatid. Nung ang Diyos po ay nagpatawad sa atin, tandaan natin, He forgive and He forgets. Because of His great love to men, He died on the cross to forgive our sins. It is the Holy Spirit who empowers us to forgive. Amen. You know why? Sabi rito, forgiveness is an attitude of the heart and not a mathematical counting. Because it is the Holy Spirit who empowers us to forgive. Kasi po kung tayo lang magpapatawad kapag, as I said, human nature, madali po tayong mainis, madali po tayong magsawa, nagtatanim po tayo ng galit at kung tayo ay nagpapatawad, may kondisyon. Pero hindi po ang banal na Espiritu na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, in the book of Romans, sabi po doon, hindi kayo marunong manalangin. It's the Holy Spirit na siyang tumutulog sa Ama upang ang inyong mga panalangin hindi masabit ang mga labi at inyong puso ay nakakaabot sa kalooban ng Panginoon. At baging ito sa salitang forgiveness, it is the Holy Spirit who empowers us to forgive. Therefore, I believe, kapatid, if God is with us, nothing is impossible, even in the word forgiveness. Alam niyo, minsan nakakatuwa lang kasi minsan, di ba, pag nanonood ka ng mga telenovela, mga pelikula, at meron siya nagkamali, at may nagtawad sa isang tao, patawarin mo ko, sasabihin ng tao, hindi ako Diyos para magpatawad, tao lang ako. Yan po madalas kong marinig po, pag yun, hindi naman po mahilig manood po ng mga ganyang telenovela. Pero sa pagnarinig ko lang po, yun po kanilang mga words, hindi ako Diyos, tao lang ako. Pero tandaan po natin, meron po sinabi ang Panginoon po dito, tinan po natin. Question, why is forgiveness is important? Bakit mahalaga daw po ang magpatawad? Okay? Ito ang sagot, kapatid. In Matthew chapter 6, 14-15, for if you forgive others for their transgression or sins, no? Your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgression also. Principle po yan. Yung pinsalita ng Panginoon, kung hindi kayo marunong magpatawad sa iba, sa inyong kapwa, nagkamali sa inyo, huwag nyo yung asahan kayo patatawanan ng ating amang nasa langit. Nakita niyo po? So, walang dahilan para hindi po tayo magpatawad, kapatid. Gaano man kasama ang dinala sa atin ng mga taong nagbigay sa ating kasakitan, yan man yung malalim na nag-iwan sa atin ng kirot, nag-iwan sa atin ng sama ng loob, must still forgive, kapatid. Kasi, alam niyo nung binasa ko po ito, kapatid, nabasa ko po ito, parang, anong dahilan para ako magpatawad? Di ba? Kung ang Diyos pinatawad ako sa aking pagkakasala, sino tayo ngayon para magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin? Hindi ba't yan ang panalangin tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad?
Ama, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Kaya iba po ang pagpapatawad ng Diyos sa tao eh. Ang tao pag nagpatawad sa kapwa-tao may kondisyon. Di po ba? May limitasyon. Isang iba ang motibo. Pero hindi po ang Diyos, kapatid. Tingnan niyo po, alalahanin po natin ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Just imagine, nung siya ipinako sa krus, isang taong walang kasalanan, inaring makasalanan, para tayo mapatawad. Just imagine, kapatid. Alin po, madalas ko po itong sabihin sa mensahe po sa church po. Kasi human nature, may mga kapatiran pa rin na meron sama ng loob, meron pa rin mga nagtatanim ng mga galit. Alam niyo, minsan nababanggit ko po sa pulpito, sabi ko sa kanila, kapag merong nakasakit sa inyo, na para bang sa palagay nyo mahirap patawarin, alalahanin nyo, tumingin kayo sa krus ng ating Panginoon at doon yung maunawaan kung gaano tayo pinatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Sana po makita po natin ang totoong kahulugan ng salitang pagpapatawad. It's because God forgive us. So kapatid, let's remember this principle. If we can forgive others, the Father in heaven will also not forgive us, kapatid. Kaya ho, we must learn and choose to forgive. Forgiving and being forgiven are inseparable twins. Of course, ang tayo po ay patawarin at magpatawad, hindi natin pwedeng pag-iwalay niyan. They are inseparable twins. Kung ikaw'y pinatawad, magpatawad ka rin, kapatid. Yan ang ibig po sabihin niyan. When a person refuses to forgive another, he is hurting himself because his lack of forgiveness can take hold of him and make him bitter. Totoo po yan, kapatid. Pag hindi ka nagpatawad, kapatid, ang sinasaktan mo ay ang sarili mo. Sa akala na po kasi natin, pag tayo nagpatawad, parang lemano tayo kaysa doon sa taong di natin pinatawad. Hindi o. Tayo po ang dihado doon. It hurts us. It hurts ourselves. Bakit? Yung taong yun, tulog na, nakapagpahinga na ikaw, hindi ka makatulog dahil sa inisip pa rin paano mo gagantihan, paano ka makakaganti. The same thing, no? Kaya kapatid, nakita nyo rito, at pwedeng gamitin po ng kaaway po yan sa atin. Parang ating mapadalangin na magkaroon po ng stumbling block at di makaabot sa kalwaltian ng Panginoon. So, kapatid, choose to forgive. Okay? Nagiging bitter po tayo kapag hindi tayo nagpatawad sa ating kapwa. And that's true. Okay, kapatid, importante po. We must forgive. A person cannot enter a prayer with bitterness. Amen. And come out with blessing. Why? Because of what? Unforgiveness. Hindi po tayo makakapasok sa ating buhay pananalangin kapag meron kang kapaitan sa puso mo, pag meron kang tinatagong sama ng loob. Tanda niyo po, maging blessing po ay nakahold. You know why? Yan po yung mga stumbling block po. Na hindi maibigay ng Panginoon ang kanyang blessing sa atin kasi may nakaharang. Marami na po tayo narinig may example po dyan. Tulad po ng dinadalhin po ng gripo na tubig, pag walang barayan, ang dumadali po na tubig ay malakas at fresh water. But the moment yan po ay parang merong tinatawag na bara, tingnan po natin kasi instead na malakas ang tulo, konti ang pagpatak na lang ng tubig at minsan may amoy pa. Ang ibig sabihin nun, tingnan po natin kasi meron pong baraho yan. Tingnan po natin, i-check po natin. The moment na check po natin yung tubo na may nagbabara, then na-release po natin yun, then muling babalik po yung fresh water at running water. The same thing with our prayer life, kapatid. Pag hindi po tayo nagpatawad, alam nyo, hindi tayo pwedeng pumasok na nagkukunwarin lang sa ating Panginoon. God knows our heart. Forgiveness allows your heart to be what? To be made not only right, but right. Hallelujah.
Ang pagpapatawad po natin, kapatid, ang nagbibigay sa ating puso, hindi lang po ng tamang puso, kundi ng pusong merong liwanag. Okay? Alright. Ito pa ho, pang-anim na po tayo, tama po ba? Yes. Praise God. Ang pang-anim po na prayer killer is about wrong motives. Maling motibo. Tingnan po natin. In James chapter 4, verse 5, NASB version, sabi po rito, you ask and do not receive, because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasure. Humingi kayo, pero wala kayong matatanggap. Bakit? Iba kasi ang inyong layunin, mali ang inyong puso. At sabi po rito, ito po ay ginagamit nyo pa sa inyong makasariling kasiyahan. Wrong motives. That is why our prayers are not being answered by God because of our wrong motives. Diba? Tinan po natin, kapatid. Alright, wrong motives. Maraming taong nananalangin sa Panginoon. Even non-Christians or Christians alike, tayo nananalangin sa Panginoon. Pero minsan bakit hindi tinutugon ng Panginoon? Kasi nga, una, hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin, hindi ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa, ito, binanggit po rito. Bakit tayo humiling sa Panginoon, pero ba't tinatanggap? Kasi nga, mali ang ating layunin. Hello? Halimbawa, kanina, sa ating tinatawag ng unforgiveness, you're praying for your enemy na sana mapadali ang buhay niya. Tama ba yun? Di ba minsan nakakatawa lang dahil minsan may mga kahit biro o joke lang, sabihin mo, nanalangin ka para yung kaawin mo, yung kapitbahay mo na kagalit mo, sana tamaan ng kidlat. Na po. Bakit ikaw walang matamaan ng salita ng Panginoon para magbago? Di ba? So, if you have a wrong motive, kapatid, hindi talaga tayo pakinggan ng Panginoon. Okay? At yung mga panalangin na para lang sa ating pansariling kasiyahan, hindi ba alam ng Panginoon yung kapatid? Alam po ng Diyos yun. Kaya, tinan po natin, kapatid, let's be watchful and prayerful sa ating mga panalangin sa Panginoon bago ito ibigay ng Diyos sa atin. Kasi, inisip mo pa lang, alam na ng Panginoon. Inisip pa lang natin, bago pagawin, alam ng Diyos ang isip at puso ng tao. Di ba? So, ilagay po natin ang ating mga panalangin sa tamang kalooban, sa tamang paraan na gusto ng Panginoon. Kasi nga, isa rin po ito sa pumapatay ng ating panalangin. Wrong motive. Okay? Number 7. Tama po ba? Number 7 ay ang tinatawag ng idols in our lives, kapatid. Okay. In Ezekiel chapter 14, verse 3, it says, Son of man, these men have set up their idols in their hearts, and have put right before faces the stumbling block of their iniquity. Should I be consulted by them at all? Alam niyo po, itong idols in our lives, praise God kasi tayo po, nung tayo nasa religion, iba ang sinamba nating Diyos. Hindi Diyos ng Biblia, kundi Diyos ng kasinungalingan. Pinalay po tayo ng Panginoon sa ating pagiging religiosity by worshiping idols and graven image na ayaw ng Panginoon. Pero tinan po natin sa ating panahon po ngayon, kapatid. Though we are not worshiping idols made of wooden or steel bars or what, or iron or what. Pero sabi po rito, they set up their idols in their hearts. At alam po natin, in the first place, ang idolatry sa lumang tipan po, yan pong ayaw ng Diyos, yung mga Diyos-Diyosan talaga, nagawa ng tao. Ngunit, alam natin tayo pinalayan ng Panginoon by His grace. Hallelujah. But today, what can we consider as idols in our life are those things that being what? Replacing God in our life. Yung mga bagay po, nagpapahiwalay sa atin. Idol can be anything of our life. Ito po. That comes between us and God. It comes in many forms. Ito, money, pera, yung career po natin, even our children, our pleasure, and many more. So these are the idols now that what? Serve us
from worshiping God na proper place, na proper motive, kapatid. Dito, ang sinasabing idols po, hindi na po yung mga estatwa, hindi na po yung mga ribulto. Kundi, ang sabi po rito, it comes in many forms. Halimbawa, the Lord placed in the same platform about God and the God of money, which is the mammon. At ang sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. Di ba? It was the Lord who placed the same platform about money and God. At sinong ating pipiliin? Kaya sabi rito, idols now can be empty in our life. That comes between us and God. And it comes in any forms. Pera, di ba? May mga taong kanilang sinasamba, kanilang pera na lang. Wala na ang Diyos sa kanilang buhay. Ang pag-asa ay pera. Ito po, career. Even our own children, our family, marami po eh. At alin po sa mga ito ang nagiging hadlang sa ating buhay, kapatid, na nagiging idol po natin. As we know that our God is a jealous God, ayaw po ng Panginoon liban sa Kanya, meron tayong ibang sinasamba. Meron po tayong ibang minamahal liban sa Kanya. Tingnan po natin. One of the ways to know that something in your life is an idol is to ask yourself. Ito po isang acid test po sa atin. Sabi rito, isa sa paraan para malaman po natin kung ang mga bagay na to ay naging idol po natin is this: would I be willing to give these things up if God asks me to? Magandang acid test po ito sa ating mga mananampalataya, kapatid. Ano to? Kung isang bagay sa iyong buhay, dumalit pera, career mo, education, investment, profession, children, pleasure. Kung ito po'y dumating sa panahon na tayo itatangon ng Panginoon, would I be willing, kaya natin i-give up po mga bagay na ito pag ito hiningi ng Diyos sa atin? Yan ang magandang tanong, kapatid. Maring madali po tayong sumagot, Lord, I love you, Lord. I will serve you. I will give my life to you. Pero alam niyo po, sa katotohanan, maraming mga tao gusto maglingkod sa Panginoon. But the moment siya naglilingkod na sa Panginoon at natouch mo ang kanilang kabuhayan, ay nilang matouch ang kanilang mga kabuhayan. Hindi pwedeng sabihin ganun po. Yan nagiging idol po natin. So you see, kapatid, would I be willing to give up these things if God asked me to? I remember Abraham when he offered Isaac. Nakita natin, walang, okay, sa isang banda, kapatid, sa view ng tao, in man's view, mahirap po na i-alay isang anak na matagal na pinangako sa iyo at nang dumating, sasabihin ng Diyos, i-alay mo. And that happened to Abraham when he offered his son, Isaac. Pero nakita natin, wala pong struggle po si Abraham. And the Bible says, early in the morning, he woke up. At inalay niya si Isaac. Gaano kalayo po yung bahay, yung lugar ng kanilang pag-aanayan. Even his son Isaac, he just asked his father, nasan pong ating offering, Ama? Nakita niyo po. And we believe, meron pong dahil na may nakita si Abraham kung bakit na naialay ang kanyang anak na si Isaac. Otherwise, ang anak niyang si Isaac ang maging hadlang upang ang destiny ng Israel ay mabanag, kapatid. But as we see, tinawag ng Diyos si Abraham na Father of all nation. Tayo ba, pag hiningi ng Panginoon ang isang bagay sa iyo, kaya ba natin ibigay? Hindi tayo makasagot, Kasi minsan, meron din po tayong pag-aalilangan. But again, kapatid, pinalaya na po tayo ng Panginoon sa mga idolatry na yan in the Old Testament, in our religious life, but today, tinan po natin. Minsan madalas kung may example po, mga bahay natin dati maiwan. Bakit? Kasi baka marami kang mga appliances, binili dyan, mga gas na bago. Kaya hindi mo maiwan dahil sa gawain na ipagpapalit natin ng mga gawain ng Panginoon sa mga material blessing po natin. Maging mga success po natin mismo. Because of our successes in life,
Bisan ito na ating tinitingnan, kapatid. Wala na tayong pagbabakumbabang alamin o ibalik sa Panginoon ang kapurihan. Kapatid, tandaan po natin, yung mga idols na yan, isa yan sa mapatay ng ating buhay pananalangin. Outdoors in our life. Alamin po natin, sino-sino ba yung mga yan? Ano-ano ba yung mga yan? Lalo pa po natin, mga gadget, di ba? Totoo po yan. No one is exempted among us. Even pastors, leaders, elders in the church. Naaagaw po yung ating panahon dahil po saan? Sa katiting sa Facebook. Mantalang dati naman, wala namang Facebook. Diba? Ang binubuklat natin, Bible. That even Bible today replaces technology. You see? Hindi ko sinasabing mali po technology, kapatid. But even our gadgets become our idols. Hallelujah. Huwag mo nawasan ito yung mag-replace sa kabanalan, sa kalwalatian ng Panginoon sa ating buhay, kapatid. Okay? What the ways to know? Nabanggit ko na po. Would I be willing to give these things up if God asks me to? No? So, maging handa po tayo pag dumating yung panahon na tawagin ka ng Diyos, handa tayong i-give up ang lahat ng yan para sa kapun ng Panginoon. Look honestly at your attitude toward your career, ayan ho, toward your position and family. Kasi alam niyo po, minsan kapatid, pag tayo walang-wala, lapit tayo kay God, hingi tayo ng pabor, talaga lumuluha tayo para tayo pagpalain, bigyan ng mga pagpapalang material, pinansyal, but the moment tayo pinagpala na, dyan po nasusukat eh. Kaya sabi ito, look honestly at our attitude. Kasi nababago po ugali ng tao pag may pera ng hawak. Lalo pag pera niyan, hindi mo na mabilang. You see, our possessions and family, kapatid. You cannot serve two masters at the same time, the Bible says. You will love the one and hate the other one. You cannot serve God and Mammon. If there are things you would not release to God, then they are blocking your access to Him. Yan po yan. Kung may mga bagay daw po na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon, yan po yung mga stumbling block. Yan po yung mga ginagamit ng kaaway para tayo mapalayo, kapatid. Kaya maging maingat po tayo. Maging sa mga blessings po tinatanggap natin, hindi lahat ng blessing igaling po sa Panginoon. Ang alam kong blessing po sa Panginoon, hindi tayo binibigyan ng kahirapan ng kalooban. At ang blessing mula sa Diyos, ito ay talagang gagamitin niyo po for advancement to the kingdom and to help others who are in need, lalo po kapag yan ay kapatid mo kay Kristo. Pero yung pagpapalang nangiiwan mo tayo, ay kapatid, let us check it out. Dahil sabi rito, if there are things, no, you will not release to God, then they are blocking your access to Him. They are now becoming our idols in our lives. Pangilan na po tayo? Okay. Next is disregard for others. Pangilan na po ito? Pang-walo. Praise God. Disregard for others. Ano po ibig sabihin ito, kapatid? Tinamunanan. In Psalms 33 verse 13, the Lord looks from heaven. He sees all the sons of men. God's perspective is expansive. Okay? He loves everyone. And His desire is that we care for others. In the same way, when we disregard others, it grieves Him. Ang Diyos po, kapatid, mula sa kalangitan, kitang-kita niya lahat ng anak ng tao. Sabi po rito na, the Lord looks from heaven. He sees all the sons of men. Ang pananaw po ng Diyos ay napakalawak, hindi natin masukat, kapatid. Mahal niya ang taong nilikha niya sa kanyang mga larawan. At ang kanyang pagnanais ay ito po, na mahalin po natin ang ating kapwa-tao. Yan po ang pangalawang importante utos sa Panginoon. Una, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng buong kaluluwa. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa ng parang pag-ibig mo sa iyong sarili. At the moment we disregard others, kapatid, ito yung nagkukos para po siya, it grieves Him. Nalulungkot po ang Panginoon
And we cannot say we love God and not loving others. Di ba? Hindi pwede sabihin mahal mo ang Diyos, hindi mo nakikita, tapos ang kapwa, hindi mo kayang mahalin, hindi mo kayang sharean ng iyong pagpapala, hindi mo kayang bigyan siya ng concern. Ano sabi ng Panginoon? We are liars. So isip kapatid, kung titignan po natin, lahat po tayo nilikha ng Panginoon sa kanyang wangis larawan. Ano po ang sabi kanina? Okay? When we disregard for others, we also disregard Him and also make Him what? Grieve. Kaya po sa Lord ng Church, kapatid, sana magkarin po ang pag-ibig, pag-unawa, pagdadamayan, lalo po ang salitang pagpapatawad. O natin akalain mas magaling tayo sa iba? O sabihin malakas tayo lagi, baka tayo matumba, baka tayo mahulog. Di ba? Even Paul, ang sabi niya, di ba? Ibabis his own body sa pag-aakalang baka siya rin ay mahulog sa tukso sa kanyang pangangalan. So even Paul is watchful sa kanyang pag-iisang minister, sa kanyang pag-iisang servant of God. Tayo kapatid, di ba minsan, ano nyo, huwag naman mangyari, nasa ng iglesia, merong mga tinatawag na alam mo yun, parang may mga nababaliwala, feeling nila, they are not belong to the church, feeling nila sila yung kaawa-awang kalagayan, pero sabi ito ng Panginoon, you must love and care for them. In John 13:34, Jesus said, a new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Kapatid, ito po ay utos po ng Panginoon. Isang bagong utos na sabi niya, okay? Magmahalan kayo sa isa't isa. Kung paano kayo iniibig at minamahal, magmahalan din po kayo sa bawat isa. So, brethren, we must love one another in the name of the Lord. Why? Because love covers multitude of sins, kapatid. In 1 Peter 3:7, you husbands in the same way, love your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayer will not be hindered. Ito po, address sa aming mga asawang lalaki. In the same way, sabi po, you husband in the same way, mahal niyo ang mga asawa. No? Sa isang kaparaan ng, yung isang pamamaraan na very understanding, unawain sila dahil sila po ay mas weaker kaysa ating mga kalalakihan. At sabi po dahil sila isang babae, ipakita natin sa kanila ang respeto bilang isang kamanggagawa po sa grasya ng Panginoon. You see? Anong purpose po nito? Ang sabi nito, so that your prayer will not be hindered. So, kapatid, tinan niyo po, ito patungkol sa mag-asawa. Mag-asawang Kristiyano. Na kapag pala ang isang lalaki ay hindi nag-disrespect, hindi niya ino-honor ang kanyang asawang babae, ano po nangyari? Ang panalangin daw po natin ay pwede ma-hindered. Ay, hindi po ako nagsabi yan. Basahin niyo po ulit. Ano po sabi niyan? So that your prayer will not be hindered. Okay? Sa puntong ito, kapatid, kung ikaw'y asawang lalaki, pakinggan po natin. Sundin po natin ang sinasabi ng Panginoon. Kung paano minahal ni Kristo ang iglesia. Di ba? Mahal din po natin ang ating mga asawang babae. Kung paano pinahal ng Panginoon ang church, kapatid. Hello? Naintindihan po ba natin lahat yan, kapatid? Next, disregard for God's sovereignty. Tingnan po natin, anong sinasabi po nito? Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you prophet for the nation. Ito po ay sinabi ng Diyos through prophet Nehemiah. Sabi niya, bago ka hinubog sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. You see? Bago ka pa sinilang, tinalaga na kita na ginawa kitang propeta ng mga bansa. So, ibig sabihin, kapatid, in God's sovereignty, kilala niya tayo.
Bago pa tayo nilikha sa sinapupo ng ating mga nanay, kilala na po na tayo ng Panginoon. Na sabihin natin, nagkasala tayo, pero alam ng Diyos, in God's sovereignty, kapatid, wala hong imposible sa Panginoon. Gaan man tayo kasama, gaan man tayo karumi, anong sabi niya, mga katwiran tayo, kaya kitang linisin ng parang niebe. In God's sovereignty natin, it's impossible. Kapatid, tinan po natin Matthew 6:9-10. Jesus taught his disciples to pray like this. Pray then in this way. Our Father is in heaven, hallowed be your name. Okay? Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Ito po ang klaseng panalangin tinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ano yun? Sabi po nila, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit. Diba? Sambay ng ngalan mo. Mapasamin ang iyong paghahari kung paano. Sabi po rito, kung paano sa lupa, gano'n din. Okay? Kung paano sa langit, gano'n din dito sa lupa. And your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari na ang iyong kalooban kung paano sa langit, gano'n din dito sa lupa. Nakita niyo kung anong pagnanais ng Panginoon na makita niya ang paghahari ng kanyang manilikha dito sa lupa ay kung paano niya tinitinan ng langit. Di ba? So, tinan po natin, in God's sovereignty mga kapatid, alam po natin, lahat po yan is under divine orchestration of God. At wala pong makakatalos sa kanyang sovereignty, kapatid. No? Okay? Walang makakatalos sa sovereignty ng Panginoon. Dahil siya po ang may likha sa atin. Kapatid, sabi nga, wala pang mata nakakita, ni wala pang tenga nakarinig sa kalulutan darating na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga tapat sa Kanya. Kaya kapatid, tinatid po natin ang bagay na ito about disregarding for God's sovereignty. Huwag nating baliwalain ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin pagwalang bahala. Dapat na maging mapagpasalamat tayo, naging tao tayo. Hindi natin ginusto ang mabuhay sa mundo nito, pero ito'y ginusto ng Panginoon. It's because of His sovereignty. Hello? Diba? Sila naging magulang natin, praise God. Sila naging mga kapatid natin, hallelujah. Magpasalamat po tayo. Hindi po nagkataon ng mga yan. Inalaw po ng Panginoon for a purpose and plans. Maging sa panahon po natin, sa loob ng church, bakit po tayo napabilang sa katawan ng Panginoon? Nagkatang ba yan? Hindi po. So we do not must disregard God's sovereignty. Dahil ito po ang magpupulpil sa kanyang purpose at kanyang mga plano sa tulad ng kanyang pagkapili kay Nehemiah. Okay? Now, the next one, unsurrendered will. Pangilan na po ito? Ito na, panghuli, the last but not the least, unsurrendered will. Tinan po natin. The ultimate purpose of prayer is not to get what we want. Tanda po natin, no? Ito po. The ultimate purpose of prayer is not to get what we want, but to learn to want what God gives. Kaya po tayo nanalang ang dahilan po, ang purpose po ay para makuha mo yung gusto mo. Pero matutunan po natin kung anong gusto ng Panginoon na ibigay po sa atin. Yan mo yan. But that will not happen if we do not surrender our will, of course, and put ourselves on God's agenda instead of our own. Hallelujah. Kapatid, ang maalala po natin dito ay yung panalangin ng Panginoon ni Dagan at Gethsemane. How many times did the Lord said to the Father, Ama, kung maaari ilayo mo ang sarong ito sa akin. 3 times. He asked the Father na kung maaari ilayo niya, kung maaari ibang klase na lang. Because Jesus knew na mamamatay po siya eh. But the next word He uttered, yun po ang naging susi ng katagumpayan niya. Doon pa lang po sa panalangin sa Garden of Gethsemane, not on the cross of Calvary, doon pa lang sa kanyang panalangin sa Ama, ang sabi niya, but not my will, Father, but let your will be done. Hallelujah. Kapatid, ito po ang dahilan minsan kung bakit natin ang panalangin, hindi tinutulong ng Panginoon, mabagal ang ating paglago sa ating pananampalataya, wala tayong breakthrough, kasi po, wala tayong totoong pagsurrender ng ating kalooban sa kalooban po ng Diyos.
Hindi pwede maghari ang ating kalooban sa kanyang kapatid. Dapat po ang kalooban ng Panginoon ang siya maghari, ang siya masunod sa ating buhay. Because apart from Him, we can do nothing. Kapatid, ito po ang 10 dahilan kung bakit may mga panalangin tayo hindi tinutugon ng Diyos, kung bakit hindi po tayo nag-reflect sa prayer, at ito po ang mga pumapatay sa ating pananalangin. Again, let's look back for 10 prayer killers, individual prayer killers, kapatid, or personal prayer killers. What is number 1? Number 1 is unconfessed sin. Pangalawa, lack of faith. Pangatlo, disobedience. Pang-apat, lack of transparency with God and with others. Panglima, unforgiveness. Pang-anim, wrong motives. Pang-pito, idols in our lives. Idols in our lives. Pang-walo, Disregarding others. Pang-siyam, disregard for God's sovereignty. disregard for God's sovereignty. And last but not the least, unsurrendered will. Nawa sa gabi ito, kapatid, sa mga nabasa po natin, I hope and I pray, kapatid, that this time, be sensitive enough to our prayer life. Be watchful. Because these are the things that hinders our personal prayers toward God. In God, nothing is impossible. Let's bow our head. Lord, we thank you so much, God, for this message that we received this afternoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ipinapakita mo sa amin kung anong dahilan, kung bakit ang mga panalangin ay di nakakaabot sa iyong kalwalatian. It's because of these 10 personal prayer killers that we learned today. Panginoon, nawa maging mapagmasid po kami, O Diyos, sa aming mga buhay, mananampalataya, upang hindi makagawa anuman ang pagtatangka ng kaaway. We believe, Father God, na ang panalangin ay isang kapangyarihan po, isang pribileyo na pinakita niyo po, ibinigay niyo po sa amin upang kami lumago sa panampalataya, maging accurate ministers of the Word, maging isang accurate Christians or believers of God. Panginoon, tulungan niyo po kami sa bagay po na ito upang hindi po kami magkulang sa aming buhay pananalangin. Samahan niyo po kami, Panginoon Jesus, O God, at patuloy, O Diyos, na aming tinataas sa iyo. Di lamang po ang aming mga individual prayers, God, maging ang corporate prayers po ng Ima Iglesia. We believe, Father God, in your word, that the prayer of a righteous man must prevail. Panginoon, sa hapong ito, salamat po. Pagpalaan, O Diyos, ang bawat mga leaders, elders of God, workers, members of every churches, even pastors, Panginoon, na nakatanggap po ng mensahe ito. Salamat po, Panginoon, lalo po sa buhay po ng aming tagapagturo, kay Pastor Ibert Putian, pagpalaan ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, Lord, the seed of the Lord na kanyang pinagpapastulan. And Lord, ang SCB tribe, every pastor's connected sa tribe po na ito. Salamat po, O Diyos, sapagkat, Lord, bagamat nakaranas po kami ng 2 taon ng pandemya, hindi po tumigil, hindi po napahinto ng kaaway ang buhay pananalangin po namin, sapagkat, Lord, dahil po sa mga family altar, sa mga tinatawag po na corporate altar, Panginoon, o corporate prayer, at ginagamit po ang teknolohiya upang ang iyong mensahe makaabot po sa dapat makaabot po ito. Pinupuli ka namin, O Diyos. Salamat po sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus pong aming samtalangin. Amen, Amen, and Amen. Pagpalay po tayo lahat ng Diyos.